Naku po, yari na mga kapatid si Attorney Harry Roque. Ang CIDG ay bumuo ng tracker team laban kina Roque at Ong. Anong kaso? Sabi rito mga kapatid no, mula sa Net25, bumuo ang PNP, CIDG ng tracker teams para tugisin. Grabe, tugisin, no? Sina Attorney Harry Roque, Cassandra Ong at iba pang mga akusado sa human trafficking. Posibleng humingi sila ng tulong sa Interpol para sa mga suspect sa abroad. So mas mapapabilis yun mga tol. Mas liliit ang mundo nila kasi maraming mga bansa ang miyembro ng Interpol, mga tol. So dito sa human trafficking, ito'y malamang may kinalaman sa Pogo, mga tol, no? Dahil eto si Cassandra, may kinalaman to sa Pogo eh. So ano ang kinalaman ni Harry Roque dito? Ano, ba't siya nasangkot sa human trafficking? Yan ang aalamin natin no, sa videong to. At syempre, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction videong tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Samantala, bumuo na ng tracker teams ang PNP Criminal Investigation and Detection Group para tugisin si Attorney Harry Roque, Cassandra Leong at 49 na iba pa na may warrant of arrest sa kasong qualified human trafficking kaugnay po ng Pogo operations. Yun nga, may kinalaman nga sa Pogo. Ikinukonsidera rin ng PNP ang pakikipag-ugnayan sa Interpol sa pagtugi sa mga akusado na nasa labas ng bansa. Si Harry Roque, alam naman natin, nasa ano siya eh. Nasa Netherlands siya ngayon, di ba? Nag-a-apply nga siya doon ng political asylum, di ba? Kasi nga, may tinatakasan din siyang ibang kaso eh. Labas pa rito mga tol, dito sa human trafficking na to. Pero dito kasi may warrant of arrest na siya eh. Ilang beses na siyang pinakontempt doon sa Kongreso hanggang sa ginawa niya, lumabas na lang, pumunta na lang sa ibang bansa at nasa Netherlands nga siya. Diba? So doon siya nag-apply ng political asylum. Di natin alam kung napagbigyan na ba siya doon, pero sige, tuloy natin to. Detalye sa report ni Mar Gabriel. Idineploy na ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang kanilang tracker teams para tugisin si Attorney Harry Roque, Cassandra Ong at 49 na iba pa. 51 sila Kasunod lahat. dito ng inilabas na warrant of arrest ng Angeles City Regional Trial Court Branch 118 para sa kasong qualified trafficking in persons na isinampa ng CIDG laban sa kanila. Kaugnay ito sa isinagawang operasyon sa Pogo Hub. So anong kinalaman dito ni Attorney Harry Roque, mga kapatid? No? Eto, sa isang report, yan, sabi rito, Harry Roque, Cassandra Ong at iba pa ipinaaresto Pampanga RTC o Regional Trial Court. Naglabas ng warrant. Yan o. Harry Roque, Cassandra Ong and others were ordered arrested by a Pampanga court. So pinapaaresto na sila. Angeles City RTC Branch 118 recently issued an arrest warrant for the said personalities for human trafficking case. The charges against Roque and the others stem from their alleged pa naman involvement with Lucky South 99 in Porac. Sabi rito, the court found probable cause for violations of the Anti-Trafficking in Persons Act of 2003, a non-bailable offense, no? Walang piyansa mga tol. Kaya pag nahuli siya, halimbawa, humingi ng tulong ang CIDG sa Interpol, so madali siyang matutuntun doon mga tol. Kung extradition yan, bitbitin siya rito sa Pilipinas, tapos dito siya makukulong at walang piyansa-piyansa, no? Habang dinidinig ang kanyang kaso. Sabi rito, a Regional Trial Court RTC in Angeles City, Pampanga has issued an arrest warrant for former presidential spokesperson Harry Roque and businesswoman Cassandra Ong. Bata pa to no? Along with nine others in connection with the human trafficking case linked to a Philippine offshore gaming operation or Pogo Hub. Dahil Presiding Judge Rene Reyes of Angeles City RTC Branch 118 signed the order on May 8, 2025 finding probable cause to charge Roque, Ong and their co-accused with violations of Section 4.1 in relation to Section 6C of Republic Act 9208, also known as the Anti-Trafficking in Person Act of 2003. Dahil dun sa Pogo Hub na yun, mga kapatid, maraming natagpuan doon na mga biktima ng mga torture, di ba? May mga ikinukulong doon, di ba? Dinedetain doon. Yung mga galing sa ibang bansa na pinipilit pagtrabahuin dito sa mga Pogo Hub na to.
So bakit nasangkot dyan si Harry Roque? Kasi nga, mga tol, natagpuan yung kanyang pirma o ang kanyang pangalan sa isa sa mga papel na may kinalaman doon sa pagpapaupa o pagpapalis ng building na yon sa Lucky South 99. Sabi rito, the Department of Justice DOJ had previously filed cases of qualified and irregular human trafficking against Roque, citing his participation not only as a lawyer for Whirlwind Corporation which leased land to Lucky South 99. So attorney siya, lawyer siya ng Whirlwind Corporation na nagpapalis ng lupa, no, land dun sa Lucky South 99, but also as a purported representative of the Pogo. Yun ang sabi rito. Ong was identified as the alleged representative of Lucky South 99. She was previously apprehended in Indonesia, okay, in August 2024 and subsequently returned to the Philippines. Indonesia, dun din nahuli si ano, 'di ba kasama niyang nahuli doon sila ano? Bambang Mayor Alice Guo, 'di ba? Doon sila nahuli. Roque, who served as former President Rodrigo Duterte's spokesperson, departed the Philippines in September 2024 after being cited for contempt for failing to attend House hearings investigating sa offshore gambling sites used as fronts for criminal activities. Tagal na pala niyang umalis sa bansa, mga tol, no? So yun na nga ang kanyang involvement dito dahil siya ay lawyer ng Whirlwind Corporation na nagpapalist at bukod doon, mga kapatid, meron siyang kinalaman din sa Pogo Hub na pinatatakbo ng Lucky South 99 sa Barangay Kutkut sa Porac, Pampanga noong June 7, 2024. Ito po ay may recommended na not bailable, kaugnay po na specific Not na kaso bailable ng qualified trafficking in persons. Ito po ay yung violation anti-trafficking in persons of 2003. Kaugnay po nito, ang may accused po dito na 50 katao. Nakipag-ugnayan na rin ang PNP sa Bureau of Immigration para alamin kung ilan sa mga sospek ang nakalabas na sa bansa. Kasali po, may mga pangalan pong Chino po. Kaya nga po, ang isa sa pinag-uusapan po nila ng legal nila ay yung immediately po, yung coordination nila sa Bureau of Immigrations po. Dahil kinukonsideran po dahil na maaari nakalabas na po ng bansa yung iba. Sapagkat kung matatandaan po natin, si Cassandra Ong po ay na-release sa kulungan po noong December 13, 2024. Bagamat ang passport niya ho ay na-cancel pa noong August 20, 2024. Pinag-aaralan na rin ng PNP ang pakikipag-ugnayan sa Interpol para tulungan sila sa pag-aresto sa mga akusado na nasa labas ng bansa. Kabilang narito si Attorney Harry Roque. Harry Roque, stress na itsura no? Namumutla pa oh. Na nag-apply ng political asylum sa the Netherlands. Kinoconsider po yan. Kasama rin po yung information na ang political asylum ay magagrant ng minimum na 6 months. Yan po ay kasama sa mga legal aspects po na pinag-uusapan ni Director Torre at kanyang mga legal officers po. Bago pa man ang paglabas ng warrant of arrest ng mga akusado, mahigpit na raw na binabantayan ng PNP ang kilos ng iba pang mga akusado. Mar Gabriel. So si Roque alam naman kung nasaan 'di ba? Si Cassandra Ong lang at saka yung iba pa, yun ang inaalam nila kung nasaan, no? Pero eto na nga ang nangyari, no? Naglabas na ng warrant at mukhang maibabalik na nga talaga si Roque dito sa Pilipinas. Total, mga tol, hindi ito basta-basta mga tao, no? Hindi ito yung tipong katulad ng mga vlogger, celebrity na nabalitang ng scam dito sa Pilipinas tapos ang ginawa, nagpunta ng ibang bansa doon na nagtago. So wala na, no? Wala na tayong balita. Pero dito sa mga to, hindi to basta-basta. Kaya malamang sa malamang talaga, maa-aresto tong mga to at maibabalik dito sa bansa upang dito nila harapin ang mga reklamo laban sa kanila. Then, mga kapatid, ulitin natin na allege etong mga sinampa sa kanila, haharapin pa rin nila yung kaso dito sa Pilipinas. Hindi pa sila guilty, allege pa lang, pero haharapin nila ang kaso rito sa Pilipinas non-bailable. Ibig sabihin, habang dinidinig yung kaso nila, nakakulong lang sila, mga tol. Now, bilang mga Pilipino, ano masasabi nyo dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shovel D. Peace out.